Two games na mabigatan mga kamatyas ang i-analyze natin sa katatapos lang na Day 2 Rapid nitong ongoing Grand Chess Tour, Rapid and Blitz na ginaganap ngayon sa St. Louis, USA. Unang laban nila Praggnanandhaa ang leading versus world number 2 Fabiano Caruana. Tapos susunod natin sa pangalawa ang naging laro ni Wesley So. Bago natin pasadahan mga kamatyas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Ito yon, it's why to play and win. Congrats po sa mga nakakita ng sacrifice. Bishop takes h7. Yan ang malupites. Tapos check muna. Pagbaba, sabay kain ang tore. Matyas. Nako, tamang-tama ito. Lalo na sa mga beginners to intermediate. Nako, tamang-tama po ang application na ito. Libre lang po ang pag-download sa Play Store, sa App Store at free lang ang paggawa ng account dito. Napakaraming puzzles, napakaraming missions na po pwedeng tapusin. Ayan po, mga kamatyas, dami niya, no? Nako, kung nagtitraining ka at nagpapalakas ka, tapusin mo yung mga bars na yan. I-full bar mo, ay nako, grabe ang resultang maibibigay sa'yo niyan. Okay, white dito, si world number 2 Fabiano Caruana, tinirahan niya si Prag ng E4 at nag-E6 ba, bihira nang gamitin ng French defense ngayon, no? Pero nag-French defense. Knight C3, Knight F6, ayun, pinasok po yung classical variation ng French, C5, yan talaga ang pagkakilanlan ng French, yung nagsi-C5 bago pa kawalan ng Knight. Knight F3, Knight C6, Bishop E3, patibay lang po sa D4, hindi basta-basta ang white kumakain sa C5 ha, makakatulong po yon sa developments ng black. Nag-A6 para kontrolin ang B5 square at the same time meron ding B5 na paparating. Yan po ang planuhan pagka ganyan. Queen D2, angat lang, relax lang si Fabi, nag-Bishop E7, Bishop E2, B5, ayun na nga po. So para makapag-create na ng pressure sa queen side si Prag, nag-A3 muna para kahit papaano naman kung magbi-B4 may pambasag naman na A-pawn at para mabuksan din ng A-file, no? Pagka B4 talaga. Queen B6, okay, dagdag lang si Prag ng pressure sa pawn D4. Knight D1, yan ang medyo kakaiba, no? Siguro isi-C3 dito ni Fabi para talagang tibay na tibay ang kaniyang pawn sa D4. Nag-A5, tingnan nyo po, grabe, no? Talagang bakbak ng bakbak si Prag nang kakahanap ng queenside play. Nag-castling na din at nag-C3. Ayan na nga. Ang purpose ng Knight D1 is to play C3 para talagang isolid talaga ang pawn sa D4. Kinapture na ni Prag. Kinapture din ng pawn at nag-B4. Kapansin-pansin po, no? Na parang mas nauna pa yung black umatake. Ganda ng opening preparation dito ni Prag. Parang siya pa yung nauna oh. A4, ayan. So kinulos. Parang ito yung susunod dyan, mag-B3, tapos Knight B2, Knight D3. Bishop A6, palit ng Bishop. B3 na, ayan. Para talagang wala nang problema ang puti, totally closed na. At nag-Rook C8. Ayan naman ang panibagong insert of plan. Yun, napaka-importante po ng pagpaplano talaga mga kamatyas. Itong Rook C8, yan naman ang magiging problema ni Fabi. Bakit? Rook C7, imagine niyo papatong ng tore, alisin ng knight, merong kagad superb control na magagawa sa C-file. Ang galing ng plano. Bishop D3, mukhang ang plano dito ni Fabi, magku-Queen E2, para puwersahin niya talaga na yung bishop ni Prag ang kakain. Pero hindi siya ang kakain. Knight B8, ayan na nga. Nagsimula ng magtrabaho sa C-file. At nag-Rook A2, mukhang ipang sasalubong sa C-file. Kinain na, kain, and nag-Queen A6. Ganda, no? Nagandahan ako sa French defense na to. Nag-Queen B1. Nako, walang magawa si Fabi. Siya puti, pero siya umaatras, And F5, ayun. Bakit po gumanyan? Kasi, dito po, bagamat may magandang planong paparating, Rook C7, Rook C8, kaso may F5. Lagi po nating isa sa alang-alang yung pwedeng gawing atake ng kalaban natin, mga kamatyas. Kaya itong F5 very essential to stop the F5 coming at nag-H3 na lang. Ayun, para i-G4, maaring ganon. Knight C6, bumalik ulit. Ano plano ng Knight C6? G4 and Bishop to D8. Okay, yung Knight ilalagay doon sa E7. Naku po, grabe, no? Ito yung mga gusto kong makuha, mga kamatyas, yung mga highly strategic knowledge na nai-imagine nila yung mga tamang pwestuhan. Nag-Rook F2, Knight E7, so pag kinain kasi Knight takes, napaka-solid ng black. Sobrang solid.
King H2, so abang-abang na lang din si Fabi. Bishop B6, okay, and Rook G1. Ayan. Ito naman ang plano ni Fabi. Magke-create siya ng atake sa G-file. Knight B8. Daming maneuvering dito ni Prag, ano? Knight G5. Ayun. Okay, inatake na ni Fabi yung pawn sa E6. Bishop A7 para yung queen ay madepensahan yung pawn. Nag-rook FG2. This time, parang si Prag naman ang nagdadala ng matinding pressure dito. Nag-rook C7 lang. O, medyo relax pa kasi pag kinain naman ito, anytime knight ang pang-capture, may matibay na depensa sa G7. No? May knight na and may rook pa. So dinagdagan ni Prag no? Para safe lang yung G7. At nag-queen B2. Okay, islog-islog. Dito talo inip talaga na masasabi. H6, pinaalis na ang knight at nag-knight F3. Kinain na yung pawn sa G4, kinain at nag-queen to D3. Ayan na. Nang ilang-ilang na dito si Prag. So may pressure pa rin sa bishop. Kahit na dipensado pa rin yan, still may pressure pa rin yan. At nag-rook E2. Ayan na, dinipensa na yung bishop. Yung queen kasi hindi makaganon kasi may bitin sa pawn B3, no? Knight C6, talagang yung knight na yun napabalik-balik. Ang kulit, ano? Wala pa namang threat na knight takes D4 kasi sapat pa naman ang depensa ng puti. At nag-knight F2, ayun, pinaalis na yung queen. Queen C3. Malakas ang loob maghamon ng queen to queen kasi pag kinain nga naman kain, magkakaroon po ng strong pass pawn. No? Kitang-kita. Pero nag-rook C1. Kumbaga, ikaw ang kumain sa akin. Di ba? Kanina pa ganun yan eh. Kinain-kain na. Ayun, mga kamatsas. Yun lang. Yun lang. Nagbitaw. Actually, dapat pala pinapasil ko sa inyo. No? Sayang. Knight takes D4. Grabe to. Ha? Sacrifice. Tapatan ng tore sa tore. Kinain. Binitawan to. Ayan. Teka muna mga kamatsas. Ano? Klaruin po natin para maliwanag. Pag kinain kasi yung tore, may knight takes F3 check. King G3. Tapos may bishop takes E3. Pag kinain ito, may bishop takes F4. Which is, tama po talaga yung natanaw dito ni Prag. Sakto talaga, iskwalado talaga. Kasi yung tore, natatapatan yung white king. Hindi pwedeng kainin libre yung knight. Ay, tapos. May bishop G5, ayun no. Pwede rin yata to eh. O, bishop takes E5, pwede rin ba? Pwede rin to eh. O, kung ito gustong kunin. O, pero pwede rin tong bishop G5, kain yun. Sapat na maipanalo na po yan kasi weak din ang pawn sa E5. Pangit na talaga, may pass pawn pa black. Okay. Kaya dito, pinili ni Fabi, kinain niya ng bishop. Kinain yung tore para lalabas 2 minor pieces kapalit sa isang pyesa. Kaso, knight C6, okay, threat ang bishop, bishop B6, G5. Kwentado nga lang talaga ni Prag. Galing ni Prag, grabe. Prime ni Prag ngayon, mga kamatyas. Lakas. Oh, kasi di pwedeng kainin, nakapin. Grabe. King G2 at kinain na ng pawn. No? Yung parang tipong paunti-unti lang, hindi pa ganung ganap na kitang-kita yung hataw-hataw, ano? May positional play pa eh. Knight D3, threat ang tore, tapos rook C3. Oh, yung mga ganun, no? Yun ang mga masarap matutunan. Knight C5, threat ang pawn E6. Ayun, lalong tumaas po ang evaluation bar. At nag-rook B8, tiniret ang bishop. At nag-knight D7, okay, depensa, may threat pa. So may segue na check doon. Rook B7, check, para ma-save. King F7, tapos nag-bishop F2 umatras. And ayun, another tactics by Prag. Grabe. Umuulan ng tactics, ano? Kinain-kain, bishop D4, okay. Matitinag ba si Prag dyan? Pero kining G5 lang eh. Kining G5 lang oh. Kinain-kain, rook B1. Okay, lamang na isang pyesa pero ang dami namang pawns. Ilan ang pawns na lamang? 3. Eh, weak pa yung pawn G4, weak ang pawn B3. Kahit na dihado ng isang pyesa, wala, daming pawns. King F2, rook E4, threat ang knight, nag-knight F3 check, kain na naman yung pawn. At nag-rook G1 check, wala, safe eh. Safe, may pawn. Rook G8 para makagulo-gulo. Yan, last chance ni Fabi dito, pero nag-rook E3 lang, papasok yung king. Oh. Knight D4 checking E5, knight C6 checking E4, kinain, and nag-D4. Ayan na nga po. Grabe, ang marching pass pawns. Okay, para makapigil-pigil, pag nag-push, kakainin ito. Pero ito namang isa,
may F2 or may F3, may Rook E2 naman na paparating. Hanep, ang daming pawns. B4, Rook E2 check, King G3, C2. Nakita niyo po, no? Oh, sarap. Sarap ng gapang, ano? Relax lang eh. Nag-Rook C4 checking E3 at nag-Rook C5 with the idea. Uy, grabe. Ito yung nakakaiyak mga kamatyas na sandali. No? Pag di nakita ng black, check oh, imagine niyo, matyas pa. Ang hiwaga talaga ng chess, ano? Mananalo ka na lang, mamamati ka pa. O kaya obligadong i-check para may space. Grabe talagang chess talaga. Oh. Rook G5. Perfect. Tapat sa tore. Kasi D2 is coming na. Imagine niyo pag nawala ang tore, D2 na, wala na. Kukuin na yan. Rook C6 para may threatening kain. E5 lang push. Wala, pinagtutulak-tulakan lang ng po ni Prague. Resign si world number 2. Bakit po F2 is coming? Ito yung pinakamalapit na posibleng mag-promote. Tapos may D2, dami. Nakita nyo po yung essential benefits ng knowledgeable sa endgame, ano? Kaya napaka-importante po yung endgame, inaaral din talaga eh. Kasi hindi magagawa ni Prague yung ganyan kung wala siyang backup solid knowledge ng endgame. Okay! Etong susunod na laban natin mga kamatyas, malakas din ito, malakasan din ito. Grabing gitgitan ito. Pragnananda versus Wesley So. Ayan, nagharap na ang leading versus si Wesley na humahabol. Okay, bago po tayo magsimula, palambing po, pasubscribe naman po ang channel na to ha. Maraming salamat, malaking tulong na po yan sa channel. Okay, nag D4 dito si Prague, Knight F6 si West, C4, E6, Knight F3, D5. Okay, approaching. No? Queen's Gambit, declined pero nag-semi-tarash variation. Ito hindi na bago sa atin kasi nakita na natin si Wesley. Isa sa mga binibitawan niya talagang depensa yan. Matagal na nating nakitang ginagawa yan. Bishop G5, okay, para pin muna at kumapture sa D4. Knight takes D4 at nag-Bishop E7. Kinapture ang pawn D5 at Knight takes D5. Palit-palit. Palit-palit kagad. At nag-Knight B5. Ayan. Ito namang si Prague ay nakipagpalit-palit nga pero napakaganda ng ginagawa niya kasi ayan na naman. Ang galing. Napansin ko kay Prague, ang galing sa opening. Napansin nyo ba yun? Galing niya, no? Knight E, C6. Okay? Kasi po dito hindi pwede makipagpalit. Nako, pag sinubukan makipagpalit, nako po, ang dami mong sakit sa ulo yan. May patalo ng Knight C7, may patalo ng Knight D6. Grabe talaga. Mapanglamang talaga tong opening ni Prague agad, ano? Kaya ito ginawa ni West at nag-G3 lang. Okay, para po sa inyong kaalaman, baka napapaisip kayo, Coach, ba't tayo capturein? Kakapturein lang yan. At halimbawa, mag-castling queenside, mag-Knight D7. So kung mag-Knight D6 man, wala na ganong bisa. Kasi simple King E7 lang, wala na namang queen. So safe na yung king sa gitna. Okay, parang yung Roy Lopez Berlin ni Wesley na naku, a-applyan lang ng Berlin ni Wesley yan. Berlin principle, ano? Okay, balik tayo. Kaya nag-G3 lang dito si Prague. Nag-relax lang muna. Nag-A6. Akalain nyo, hindi makapag-castling dito yung black, oh. Pag sinubukan, tapos kagad. Mapa-knight, mapa-rook ang ipangkain, libre ang C7 square. Long lights, kulong na kulong ang tore sa A8. Grabe talaga, ang tindi, no? O kala nyo parang simple lang pero opening pa lang, grabe na ang problem ni Westling pinagdadaanan dito. Totoo lang. Hindi mo hindi mag-castling. Kaya nga siya nag-A6 lang para paalisin yung knight. Pero chumek na. King E7, okay, threat ang knight, tapos kinain na yon, check, kain, and then Bishop G2. So parang okay, ang king mo nasa gitna ngayon. Knight D7, castling, and then Queen C7. Yan. So dito may challenge si Wesley. Papaano niya i-recover yung king, maitago niya. Kailangan niya maitago, may queen eh. Nako, iba ang tema pag may queen talaga na tapos ang king nasa gitna. Queen A4, Knight F6. Ayun, kinain na. Kinain ng pawn. Okay. Kasi inisip ko pag yun baka may check eh. Rook C1. Okay, pressure. Rook C8. Rook C2. Ayun, yun na nga. Kailangan talagang maitago yan. Knight E4. Hamon ng knight to knight. Queen E5 lang muna. Kinain-kain ng pawn. Ayan, medyo bagyang na damage pero may tataguan naman yung king dito. Bitin ito pero may bitin doon. Okay, so sakto lang, no? Timplado. Rook C1. Okay, pahinog muna sa weak C6 pawn. Nag-A5 muna. Para ano't ano man mangyari, mawala man ito, yung pawn ay wag ding makuha.
B3 napaka-solid, ayun. Ngayon ang problema dito mga kamatyas, nagresulta sa si Wesley ngayon ang may tatargetin ng kalaban, 'no? Siya ngayon ang may napakahinang pawn. So, talagang ano siya dito, napaka-solid ang pawn structure ni Prag, oh. Hanip talaga. Queen B5, ayan na. Tatrabahuin na para pabagsakin. Pero in A4. Yan naman po yung mga teknikan na dapat nating matutunan pag tayo ay naharap sa ganitong posisyon na wala na, nandito na eh. Worst na eh. Yung endgame eh. So yan naman ang mga teknika, yung mga ganyang bitaw. A4, sacrifice. Oh, kasi pag kinain po yan, double pawn, weak din yan. Mahina din po yan mga kaibigan. Kaya malaki ang chance dito na bumagsak man ito, still equal pa rin talaga. Okay, so ito nagagawa yan ng mga veterano na sa experience ni Wesley yan. So ginawa dito ni Prag nag B4. Gusto niya solid na solid niyang makuha talaga ang pawn sa C5. Okay, so nakapin kasi at nag rook B8, threat ang queen, nag queen A6 lang. Yan, tamang ano lang. Blessing lang. Pag kinain ng tore, hindi pwede bitin ng tore. Okay, hindi pwedeng kainin ng pawn, bitin. Nag C4, talaga pinamimigay na ni Wesley, sayo na yan. Kinain yung pawn sa A4. Rook A8 hinabol, Queen D7, at nag Queen D5, ayun na. So gusto ni Wesley, okay, kainin para maging solid yung pawn C4. O pero, kinain ni Prag, kain, Rook D1, ayun nga. Ayun, naka-recover. Bad move pala ginawa ni Prag. Ayun, oo nga. O ito, dagdag natin sa endgame natin mga kamatyas. Ito na-miss na malaki ni Prag. E4. Grabe, basag. Oo nga pala. Basagin pala. Pag kinain kasi, may rook takes C4, rook takes C4, rook takes C4. Kainin man yung pawn sa A2 pero may rook takes E4. Kaso double pawn and then yung pawn kahit papaano, hiwalay na hiwalay. Naku, may panalo po ang puti dito. Medyo mahirap nga lang tatrabahuin. Ang nakikita ko dito, rook F4 to save the F2 pawn. Tapos unti-unting gagapang yung king doon para mapaalis yung tore. Pagka nawala na dyan, sa second rank control, unti-unting lalapit yung king para matulungan yung B-pass pawn na ma-progress. Yun, buti di nakita ni Prag, winning na talaga siya eh. Nag-rook D1, di naka-recover si Wes. Naka-recover. Ayun, rook B8, threat ang pawn, kumounter, kinain-kain. Rook, and then ganon, gumanon. Ayun, dito po kasi kung kakainin to, may kain dito. Uutakan ni Prag na naman eh, manglalamang na naman eh. Magaling talaga sa endgame. Ang laki ng inasenso talaga ni Prag mula nung dati, no. Nung unang salang niya sa mga top 10 players. Ngayon, wala, halos sumasabay na siya eh. Di muna, pinapahinog muna yon. King F3, ganun muna, ganon. Okay. So, ganon. Ayaw pasukin talaga. Kasi po pagka kinain to, medyo magiging mahirap na eh. Pagka nawala rin yung pawn sa A3. Ayun, kinain na. Okay. Kaya gusto dito ni Prag, pwedeng matanggal yung pawn sa A3 pero remains nandyan pa yung dalawang tore. Yan ang gusto ni Prag na endgame. Kasi tanggalin nyo po yung isa sa mga tore, mahirap yan. Kahit na lamang pa ng isang pawn ang puti dyan, nasa same side, king side, mahirap. Mahirap gapangin yan. May mga, may mga pangsalbang tabla yan. So, gusto ni Prag magkaroon ng elements of two rooks para medyo maiba tema. King G2. Ayan, para ilalagay na niya yung tore, B5. Yun ang setup na nakikita ko, no? Rook A2, Rook F4, Rook E8, para pag nag-Rook B5, ipang sasalubong sa E5. Kasi ito rin po threat pala. At the same time, Rook takes pawn. Oo, hindi makakain kasi nakapin kagad. Okay. King F3, Rook A5, Rook B6, Rook E5, Rook C4, Rook E6. Okay, gustong bawasan ni Wesley. Pero ayaw talaga ni Prag. Ayaw. King F4 para mag-F3 ba? Abang lang si Wesley and then Rook, abang lang din, ganun. Kasi kung mag-Rook A5, may salubong ng Rook A4, mababawasan na isang tore. Again, pag nabawasan po isang tore, wala na talaga. Tabla na yon. O kaya di rin makaalis sa abang-abang lang si Wesley. Bahala ka dyan. Ayun, sabi ni Wesley. Ayun. Hindi pa niya inaamon, Pwede na to. O kaso baka mag-King F3 lang. Baka di pansinin, gumanon lang. O di Rook 4 E5. Ito naman ang isang hamunin. Kasi pagka kinain kasi, ang mabigat dito baka magka-pass pawn eh. Maikutan ng king dyan tapos matulungan yung pawn eh.
Yun ang medyo komplikasyon diyan, eh. Kaya medyo mahirap i-handle practical, no? So, rook E5 hinarangan, rook A2, check. Saka ginanon. Okay, gano'n. Yun, ayaw kainin ni Wesley, 'di ba? Mako-complicate pa, eh. Yan, gano'n-gano'n lang muna, gano'n-gano'n, ayan. So, nagbago na si Prag ng plano kasi nasubukan niya, naramdaman niya parang wala, eh. Hindi effective yung planong ginawa niya, eh. Rook E7, abang-abang lang, abang-abang lang, bahala ka diyan. Magpilit ka, sabi ni Wesley. Wala, yan, hamon. Hamon. Magpilit ka. Tingnan natin mga kamatyas, Hmm. Binibilisan ko na lang mga kamatyas, para lang makita natin kung ano ba yung kasi wala naman nagbabago, eh. Wala naman nagbabago, eh. Inaabangan ko yung break ni Prag, eh, para medyo kahit papaano huminto tayo pero wala, eh. Wala, gagawin. Oh, ayun nag-G4 din, ito na. Okay, bumasag na. Kasi tandaan niyo po mga kamatyas, sa loob ng 50 moves without pawn move, walang nagalaw na pawn, walang gumalaw, walang naganap na kainan, tabla yon. Sa loob ng 50 moves, 5-0 sa loob ng 50 moves. Ayun. Kasi baka paikot-ikot lang, puro tore lang, 50 moves, tabla yon. Wala, nag-pawn move na si Prag, so ibig sabihin back to 0 na uli. Back to 0 na uli ang count sa 50 moves. Nagkaroon ng kainan, eh. Kain-kain, talagang todo-todo pilit. Ang naalala ko dito si Magnus. Si Magnus ang magaling mamilit dito. Yung mga ganitong parang pa-dead draw endgame na, pinipilit ni Magnus yan. Marami siyang napapabigay pa, eh. Yun, check, check, kain. Ayun, okay. So, another another test of endgame knowledge. Pero madali na 'to. Madali na 'to. Madali na. Lamang ng isang pawn pero hindi kasi hiwalay yung pagkakalamang ng isang pawn, eh. Madali na. Oo. Tabla po. Buti na lang naka-save ng tabla si Wesley. Nanganib siya ron, Okay, dahil diyan ito po ang standing nila. Okay, silipin natin ang standing. So, dito po sa rapid na ito ay nangunguna si Pragnanandha pa rin, no? Na grabe, kondisyon na kondisyon. With the 9 points, pumapangalawa si World Championship Challenger Darov sa score na 7 points. Dominguez, Wesley So, Anish Giri, Keimer, Aronian with 6 points. So, hindi pa malayo si Wesley. Dikit pa yan. So, hataw pa, no? Baka makahabol pa kay Prag. At Fabiano Caruana, world number 2, and Van Forest. Hindi talaga forte ni hindi forte ni Fabi ang rapid at blitz, eh. Pero pag long game, Fabi ako diyan. Mabigat ang tira ni Fabi sa long game. Wonder Liang 4 points. Ayan po ang update natin for day 2 ng ongoing rapid and blitz na ginaganap ngayon sa St. Louis. Ang huling rapid at blitz po, di umano, ng Grand Chess Tour kasi ang mga susunod niyan ay puro classical na. So yun po yung aabangan natin mga kamatyas, Yun ang mabigatang mga tira talaga. Sana imbitahan nila si Magnus para maganda-ganda ang ikutan. Hans Niemann at Hikaru Nakamura. Si Hans Niemann magandang ipasok din 'yon para kahit papaano may drama-drama naman ang tournament, 'di ba? Nagkakaroon na ng chess drama pag nandiyan si Niemann, eh. Maraming salamat po mga kamatyas. Muli po itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava at hanggang sa muli po.